Tatayo po tayo as we read the Word of God from Book of Psalms 118, verses 24 to 29. The Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. Lord, save us. Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we will bless you. The Lord is God, and he has made his light shine on us. With boughs in hands, join in the festal procession up to the horns of the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Papuri po sa pagkabasa ng kanyang salita. Patuloy po nating papurihan ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, ino-offer namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. We glorify your name, Lord. Pinapasalamatan ka namin sa gabing ito na inalaw mo na makarating ang bawat isa na safe para magkatipon-tipon upang ikaw ay sambahin at papurihan. Lord, thank you for giving us this night and this day, Lord. Tunay nga po, we will rejoice and be glad in it. Give us hearts that sing and dance in joy as we celebrate and worship you. And as your word says, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us. We pray, Father God, that through your power, punuin mo ng iyong presensya ang dahong sambahan na ito. Gayon din ang mga buhay at puso ng bawat isa na naririto ngayon. Ikaw po ang siyang madakila sa araw na ito sa lahat ng pagkakataon. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. And good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating church who loves God, loves people, and makes disciples. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Come on, church. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Sing Jesus. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Jesus! Jesus! This is the day! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice This is the day! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll Come on, minsan pa. rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Tulay natin papurihan ng Panginoon. Sing, leave behind what happened yesterday. Oh, leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Oh, leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening.
Oh, leave behind. Come on, church. Happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Oh, leave behind what happened Yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Oh, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing. Minsan pa, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened Yesterday, 'cause today there's a good thing happening. 'Cause today there's a good thing happening. 'Cause today there's a good thing happening. Sing! this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, we'll rejoice. This is the day. in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, Come on, minsan pa. rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Praise you, Jesus! Praise you, God! We worship you, Panginoon. Come on, let's continue the atmosphere of worship. Hallelujah! Thank you, God. Thank you, Jesus. Come on, malaya kang pasalamatan ng Panginoon sa mga oras na to. Alam ko, may mga struggles tayo this week. Pero mabuti ang Panginoon. Sabihin mo yan sa Panginoon. Come on, malaya kang papurihan ng Panginoon sa mga oras na to. Thank you, God. Thank you, Jesus. We worship you, Panginoon. Awitin natin to para sa Panginoon. That He is more than able. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe that you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? You do miracles. You are more than able. Come on, church. He is more than able. You are more than able. You are. You are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? It's easy for you. Now I see all that I have. Oh, I've got my confidence back, and I put my trust in the one who still does miracles. You do miracles. You are more than able. Come on, church. He is more than able. You are more than able.
You are, you are, you are more than able. You are more than able. You are, and you are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do? And it's gonna happen. And just let the way make it through. He's gonna move. Come on, church. He's gonna move. Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do? And it's gonna happen. And just let the way make it through. He's gonna move. Oh, he's gonna move. Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do? And it's gonna happen. And just let the way make it through. He's gonna move. Oh, he's gonna move. Minsan pa, can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do? And it's gonna happen. And just let the way make it through. He's gonna move. Oh, he's gonna move. Anything is possible. Say anything. Anything is possible. Say anything. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought. Come on, church. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, And He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought. Come on, church. and He heard, Declare it. and He answered. I sought the Hallelujah. Lord, and He heard, and He answered. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. You are more than able. You are, you are, you are more than able. Yes, you are, you are, you are
You are more than able. You are, and you are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? No. Hallelujah. Praise you God, praise you Jesus. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Manatili po tayo nakatayo as we read the word of the Lord from John chapter 15, verses 1 to 17. Says here, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch does not bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and wither. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you keep my command, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friend if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you may go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command: love each other. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer. Father, we bless your name, God. We glorify your name. Salamat po sa araw na to. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal mo, O Diyos. Truly, you are good God. You are great God. Lord, I pray let your word ay mag-penetrate sa buo naming pagkatao. Hindi lang po kami basta ma-bless, hindi lang kami basta ma-motivate. But Lord, I pray, let your word, Lord God, ang magbago, umayos, kumausap. Lord, ikaw ang mangusap sa aming lahat, Panginoon. Hayaan mong maging bukas ang aming puso sa pagtanggap ng iyong mga salita, Panginoon. And I also pray for those people na nasa online, Lord, mangusap ka, gumalaw ka, ikaw ang makilala, at kung anong gagawin mo sa amin sa loob ng church na to, ganun din ang gawin mo sa kanila, sapagkat hindi ka bound ng distance, Panginoon. You are great God, at walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po ngayong araw na to, ngayong oras na to, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang makilala, at wala na pong iba. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Tayo po ay nasa pang-7 linggo ng
buwan na linggo na pinag-uusapan po natin ng ating series entitled, It's All About Jesus. Siguro, tatanungin natin uli, bakit kailangan natin pag-usapan ng tungkol kay Jesus? Sapagkat paulit-ulit po nating sinasabi na kapag mali ang pagkakilala natin sa Panginoon, listen to me, mamamali din tayo ng paraan kung paano tayo mabubuhay at kung paanong paniniwala na meron tayo. Kaya naman ngayong araw na to, pag-usapan natin yung pangpito. Sabihin mo nga sa katabi mo, pangpito. Alright? Pangpito sa kung paano pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Alright? So number one, unang-una, makita natin he introduced himself as the bread of life. Sino dito nakakita na ng tinapay? Kawawa naman po yung mga hindi pa po nakakita ng tinapay. So sinasabi, di ba, every time we eat the bread, pag kumakain daw po tayo ng tinapay, nagiging bahagi ng katawan natin yon. Nagiging parte or nagbibigay yon ng nutrients. Literally, pwede nating sabihin, dapat bahagi ng buhay, kabahagi ng buhay natin o buhay natin ng Panginoong Jesus. Pangalawa, makikita din natin, sinasabi that He is the light. Sabi nyo nga po, light. Sino po dito sa tingin mo parang madilim na yung buhay mo? Wala, praise God. At isa lang ibig sabihin nun, kasi pag nabubuhay tayo kasama ng Panginoon, siya ang nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Amen? Tingnan mo nga po yung katabi mo, sabi mo, ang liwanag mo today. Okay? Ang liwanag mo today. Baka may barya ka dyan. Baka may barya ka dyan. Alright? Pangatlo, pinag-usapan po natin is about the gate. Sabi nyo nga po, gate. O pinag-usapan natin that when you enter the gate, you are saved, naiingatan tayo ng Panginoon. But He is not just a gatekeeper, but He is also the resurrection and the life. And last week, pinag-usapan natin that He is the way, the truth, and the life. And today, join me in our message, in this topic entitled, Jesus, the True Vine. Amen? Sino dito nakakita na kayo ng ubas? Amen, amen. Sino po hindi honest? Sige, honest. Sino dito di ka pa nakakita ng ubas? Bibigyan ka ng mga nandito sa harap. May ubas kaming dala dyan. Okay? So sinasabi, in the Old Testament daw, ang bansang Israel po ay pinapakilala bilang ubasan na mismo ang Diyos ang nagtanim. So pag sinabi nating ubasan, so ibig sabihin vineyard yun, ang inaani dito ay ubas, okay? Ginagawa nilang grape juice, ginagawa nilang wine through this grapes. Kaya po in Isaiah chapter 5 verse 1 to 7, nakapagsulat po si Prophet Isaiah about the vineyard of God, about sa ubasan ng Panginoon. Ang sabi niya po doon, verse 1, aawit ako para sa aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. May ubasan ang aking minamahal sa burol na mataba ang lupa. Inaararo niya ito, inaalis ang mga bato at tinataniman ng piling ubas. Nagtayo rin siya ng bantayang tore at nagpagawa ng pigaan ng ubas. Pagkatapos, hinintay niya ang ani ng matamis na ubas. Subalit, ang mga lumago naman ay pawang maaasim. Kaya sinabi niya, kayong mga nakatira sa Jerusalem at Judea, kayo ang humatol sa pagitan namin ng aking ubasan. Meron pa ba akong dapat gawin para sa aking ubasan na hindi ko pa nagawa? Matamis na bunga ang aking inaasahan, ngunit ng pitasin ay maasim naman. Sinasabi ko sa inyo, ang gagawin ko sa ubasan, aalisin ko ang halaman ng bumabakod dito at ito'y masisira. Wawasakin ko ang pader nito at ito'y tatapak-tapakan. Papabayaan ko na lang ito at hindi na aalagaan. Hindi ko na rin ito puputulan ng mga sanga o bubungkalin. Hahayaan ko na lang ito na matabunan ng mga damo at matitinik na halaman. At ang ulap ay aking uutusan na huwag itong patakan ng ulan. Ang bansang Israel ang ubasan ng Panginoon ng mga Hudyo. Sa sambayanan ng Juda ang tanim na ikinakatuwa niya. Umaasa siya na makakakita ng katarungan, subalit pang-aapi ang kanyang natagpuan. Umaasa siya na makakakita ng katuwiran, ngunit sa halip, iyak ng kahirapan ang kanyang napakinggan. So sinasabi, it was clear in the book of Isaiah that this vineyard na tinutukoy dito ay ang bansang Israel. Na bansang pinili ng Panginoon, na pinapakita ni Prophet Isaiah na umaasa sana ang Diyos. Sino dito nakaranas ka ng umasa? Amen? May naasahan ka po ba?
So ang Diyos po ay umaasa sa bansang Israel na magagawa nila ang kanilang purpose, ng kanilang dahilan. Kumbaga, as far as the passage is concerned, ng pinag-uusapan natin, umaasa ang Panginoon na ang aanihin niya ay matamis na ubas. Kaya lang nakakalungkot, ang nakuha niya ay maasim. Are you still with me? Maasim na ubas. Kaya pagdating ng New Testament, na pinapakita sa atin, hindi talaga magagawa ng tao. Hindi talaga kaya ng tao mag-isa. Kaya pagdating ng New Testament, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang vine. Nang sabi in verse 1, I am the vine, and my Father is a vine dresser. Ginamit ni Jesus ang vine sapagkat nung panahon ng Israel, ancient Israel, normal sa kanila na ang trabaho ng tao ay nag-aalaga ng mga ubas. Likas sa kanila na kumikita at nabubuhay sa pamamagitan ng pag-uubas. And it also, on their ancient time, ang Israel po ay merong golden vine as decoration sa kanilang temple na nagpapakita at sinasabi that this land is God's vineyard, God's vine. Na sinasabi, ito ay ubasan ng Panginoon. And it also, the symbol of vine is a symbol of the coming Messiah. Na pinapakilala ni Jesus na hindi lang sinasabi na kayo ay aking ubasan, sinasabi din ni Jesus na ako ay Messiah na padating. Kaya nga, pagdating natin, ang sinasabi sa atin, if Jesus is the vine, we are the branches. Kung sinasabi ni Jesus na ako ang puno, tayo ang mga sanga. Nang sinasabi, kausap ni Jesus nung mga panahon na to, mga disciple niya at wala na si Judas nung time na yon. So 11 disciples na lang. At sinasabi, it was a close meeting na sinasabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. At si Lord pinapakilala niya na ang Diyos Ama ang vine dresser. Nang sinasabi pagdating ng verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Sabi, as far as this passage is concerned, nagtatanim sila ng ubasan para mamunga. At ang purpose nito ay magkaroon ng bunga. Kaya lang, ang sinasabi, the gardener, ang trabaho ng gardener, tinatanggal niya daw yung walang bunga. Are you still with me? Walang bunga, ibig sabihin, walang grapes na napuproduce. So dahilan, una, ang grapes po pala, kailangan niya ng maayos na simoy ng hangin at maayos na sikat ng araw. Kapag hindi daw po siya nasimuyan ng maayos na hangin at nasikatan ng araw, ang mangyayari, aamagin po siya. At hindi po siya magiging matamis. So, the vine dresser or the gardener, ang ginagawa niya, tinatapyas niya lahat ng sanga na walang bunga. For the sake of the fruit, for the sake of the grape. Una, para magkaroon ng daluyan ng hangin at magkaroon ng maayos na sikat ng araw. For the sake of the vine, for the sake of the fruit. So, yun yung unang dahilan. At tinatanggal niya rin po yung mga madadahon, it's because sa halip na yung nutrients na nakukuha para doon sa bunga, ay naaagaw nila. Kaya ang sinasabi, lahat ng walang bunga, as far as this passage is concerned, kinakat. Kinakat po yun. Pero another one, maliban doon sa mga may bunga, meron din namang may bunga. Sino dito may bungang araw? Wala naman? So sinasabi, meron din namang may mga bunga. So yung walang bunga, kinakat, pero yung mga may bunga, pinuprune, tinatapyasan. Kumbaga sa common language natin, para alam natin, tinatalbusan. Nakakita na po kayo ng talbos, kamote, malunggay. Diba, tinatalbusan. At alam niyo po ba, na the more na tinatalbusan daw ito, mas dumadami ang bunga. So wala tayong problema kapag cut off, kasi tanggal na talaga yon. Pero gusto nating maintindihan, pag pinili nating mag-pruning, mahirap ito. Sabi mo sa katabi mo, mahirap ito. Kasi parang ang gagawin, kakayasan ka dito, tatapyasan ka dito, may tatanggalin sa'yo. The word prunes came from the Hebrew word katario, na ang ibig sabihin po is to cleanse and to purify. So ang sinasabi, may tinatapyas si Lord, may tinatanggal si Lord para linisin tayo, para i-purify tayo, para dalisayin tayo. Yung mga may bunga, dumadaan sila sa tinatawag na pruning. Bakit? Kasi kailangan may tanggalin. Because the moment na nagkaroon sila ng maraming prutas or nagkaraming bunga, lumalaglag yung baging at sumasayad sa lupa. And the moment na sumayad sa lupa yung ubas, masisira. And for the sake of the bunga, for the sake of the grapes, tatapyasan niya para gumaan.
At the more na tinatapyasan yun, umuusbong lalo at nagkukos para dumami ang bunga. Inaangat muli sa kanyang gapangan para maayos po yung kanyang pamumunga. So the more na may pruning, mas magiging mabunga. As far as this grape is concerned, ang goal ng vineyard ay mamunga. Kaya pag binasa natin yung Isaiah, dahil hindi na nila na-serve yung kanilang goal, anong ginawa? Winasak yung vineyard. Hinayaang masira. Kaya ang sabi ni Jesus, sinasabi ni Jesus, I am the vine. Ako na ang puno. At kayo ang mga sanga. Kaya ang sabi ni Jesus doon, remain in me. Pag binasa natin yung passage ulit, 11 times. 11 times niyang sinabi yung salitang remain, manatili. So ibig sabihin, pag sa Bible, paulit-ulit sinasabi, importante yon. Are you still with me? Kaso yung katabi mo, pag inuulit-ulit-ulit sa kanya, naiinis na siya kasi ulit-ulit-ulit-ulit. Pero sa Bible, pag inuulit-ulit, importante yon. May pinaparating sa atin, may pinapakuha na kailangan nating maintindihan, importanteng manatili ka. Are you still with me? Nang sinasabi ni Jesus, if He is the vine and we are the branches, simple lang yung sinasabi ng Panginoon, walang mangyayari sa buhay ng isang tao na lalayo kay Jesus. Ngunit may magandang mangyayari sa buhay natin kapag pinili nating manatili sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya pag-usapan natin, anong halaga ni Jesus as the vine at anong dapat natin gawin bilang mga branches? Anong halaga ng Panginoon bilang puno at anong dapat natin gawin bilang mga sanga? Tatlong bagay yung gusto kong pag-usapan natin. Number 1, una, remain faithfully. Sabi mo nga sa katabi mo, faithfully. Ang sabi po ng verse 3 to verse 4, and let's jump on 6. Sabi niya, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and wither. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Sabi ni Jesus, narinig nyo na ang salita ko, at dahil sa narinig nyo na ang aking salita, kayo ay malilinis na. At dahil malilinis kayo, manatili kayo sa akin. Dahil walang sanga ang magkakaroon ng bunga kung hindi siya mananatili sa puno. Ganon din sa buhay natin. Walang mangyayari sa buhay ng isang tao kung hindi siya mananatili sa Panginoon. Are you still here? At ang isang tinanggal sa puno ay matutuyo at itatapon at sisilaban. Nang sinasabi, the word clean, balikan natin yon, is actually the same word from the Greek word na ginamit doon sa pruning. Nang sinasabi, kataraos. Nang ibig sabihin naman nito is process of purifying by His instruction. Kung kanina yung pruning may tinatapyas, may inaayos, may tinatanggal, itong clean na ginamit ni Jesus, may cleaning sa pamamagitan ng word ni Lord. Sabi mo nga, word ni Lord. At sinasabi ni Jesus, by the word of God, you will be clean. You will be purified by His instruction. Ang sinasabi ni Jesus, naglilinis ang salita ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka lang pala ng salita ng Diyos, lilinis ka na. Di mo na kailangan maligo. Joke lang. Nang sinasabi, the moment we read the word of the Lord, nag-aayos ng buhay, nagpapabuti ng buhay, nagpapakabait ang tao na nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, uy, basa ka pa. Parang kailangan mo pa para bumait. Diba? Sabi ko nga kaninang umaga, pag medyo hindi mo gusto yung ugali ng tao, regaluhan mo ng Bible para hindi nakaka-offend. Tapos sasabi niya, bakit? Wala, kasi mabait ka na pero may ibabait ka pa. Ganon. Joke lang po. Pag-usapan natin ito mabuti. Hebrew chapter 4 verse 12. Sabi niya, for the word of God is alive and active, sharpened than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and the attitude of the heart. Yung makapangyarihan daw po ang salita ng Panginoon. At ito ay buhay. Para daw po siyang isang espada na may dalawang talim, na magkabila ang talim, na kaya niyang hatiin ang kaluluwa at spirito, na kaya niyang paghiwalayin ang joint and marrow. Sino po dito nagbubulalo?
Di ba may marrow yon? Ganun daw po kapangyarihan ng salita ng Diyos na kahit mahirap hatiin at paghiwalayin, because of the power of the Word of God, it can separate those things. And it also judge the thought and the attitude of the heart. Kaya nga po, lalabas ang tunay na ikaw the more you respond or the way you respond to the Word of God. Kapatid, ipapakilala ka ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng matago at hindi pwedeng tumakbo. Kaya sinasabi, the Bible is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang response natin sa salita at sinasabi ng Panginoon na magpapakilala kung sino tayo. Kaya nga, the more we read the Bible, the more we study the Word of God, listen, inaayos ka nito, nililinis ka nito. Amen? Kaya sabi ni Jesus, you are already clean. Malinis na kayo, so remain in me. Pag binasa nating mabuti, meaning to say, may mga nilinis pero hindi na natili. Are you still with me? That's the reason why paulit-ulit sinasabi ni Jesus, remain in me, I will remain in you. Kasi may mga nilinis, may mga inaayos si Lord pero di na natili. Hello? And as this passage is concerned, kung hindi mananatili ang sanga sa kanyang puno, hindi rin ito magkakabunga. Pero, may mga nanatili sa sanga, pero tinanggal. Are you still here? Sabi niya, sinasabi ng Panginoon, remain in me as I remain in you. So possible, may mga nilinis na hindi nanatili, pero may mga nilinis na natili, pero kinut off dahil hindi namunga. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, at least nag-remain ako. At least na natili ako. As far as this passage is concerned, walang nananatili dapat na hindi namumunga. Hello? Andiyan pa po ba kayo? And that's the challenge. That's the word of the Lord is telling to us. We need to remain, but faithfully. Hindi pa natin pwede, at least di ako umalis, at least nandito lang ako. Na kung si Jesus ang puno at tayo ang mga sanga, paano tayo magre-remain faithfully? Number one, importante ang fellowship. Sabihin nyo nga po, fellowship. Pero yung fellowship na to ay hindi tungkol sa ating mga believer. Ang fellowship na to ay tungkol sa atin at kay Lord. It came from the Greek word koinonia, nang ibig sabihin communion, participation, and sharing. Nang sinasabi, matindi yung union, matindi yung fellowship ng vine and branches. May maayos na ugnayan, may participation, may pakikipagbahagi at pakikipag-isa. Na kapag sinabi ng vine na gusto niyang mamunga, ang gagawin ng sanga, magpuproduce siya ng bunga. Maayos yung connection nila. May mga sanga na tinanggal, it's because it's considered hindi maayos yung purpose nila. Hindi nila nakita yung purpose nila. Bakit? Ang gusto ng gardener ay bunga at hindi dahon. So paano natin malalaman na may maayos tayong ugnayan? You know your purpose. You know the reason why you are, alam mo yun, nakapanatili ka dun sa sanga. And it will give you para mamunga. Kaya inaalis yung mga walang bunga kasi hindi ito yung gusto ng Panginoon. Nang sinasabi, hindi si Lord ang nagtanggal, hindi si Jesus ang nagtanggal, but it's the gardener for the sake of the fruit. Kaya nga importante na tinitingnan natin kung si Jesus ang puno, tayo ang mga sanga. Makinig tayong mabuti. We can be old in years and immature at the same time. Pwedeng nanatili tayo, kilala natin si Lord, matagal na natin kilala si Lord, pero di naman tayo lumago. Hindi ako galit. That sometimes there's a lot of people, matagal na ako kay Lord. Kilala ko na si Lord. Pero tandaan natin to, we should be getting older and getting better. The more na lumalalim at tumatagal tayo sa pagkilala natin sa Panginoon, dapat ito din ang magbibigay sa atin para mas makilala natin ang lubos ng Diyos. And the more na gusto natin makilala ang Diyos, the more dapat na magdadala ito sa atin ng pagbabago ng pagkatao natin at ng buhay natin.
Hello? At hindi lang po yun doon natatapos. Kailangan may fellowship, may magandang connection, may maganda tayong pakikipag-uusap sa Diyos. Kaya importante ang nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung gusto natin makilala ang Panginoon ng lubos, basahin natin ang kanyang salita. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga salita, magpapakilala siya sa atin. Ngunit paano natin makikilala ng lubos ang Panginoon kung ang katamaran natin ang nauuna sa pagbabasa ng Biblia? At hindi lang po yun natatapos doon. Mayroon po yung kasunod. Kapag maayos yung fellowship mo sa Panginoon, dapat maayos din yung followership mo kay Lord. Inseparable ang fellowship sa pagsunod natin sa Panginoon. Dapat kung maayos ang connection natin sa Diyos, dapat maayos din ang pagsunod natin sa Panginoon. Maraming Christian nananalangin, gawin silang faithful and effective, pero ayaw sumunod. Hello? Hello? Are you there? Kaya sinasabi sa atin, if you really want to have a good fellowship with God, then your response should be maging mabuti tayong follower. Kaya ang sinasabi sa atin, Luke chapter 9 verse 23, paano tayo susunod? Paano tayo magiging tagasunod ni Lord? Ang sabi ng Luke chapter 9 verse 23, and He was saying to them all, if anyone wish to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross daily, experiencing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example in living, if needed be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Highlights natin yon. So paano daw tayo susunod sa Panginoon? Paano tayo magiging mabuting tagasunod? Number 1, set aside selfish interests. Lagi ko itong tinatanong, Lord, paano selfish interest? Pag hindi ka na concerned sa makukuha mo at willing ka nang ibigay kung anong mabibigay mo, ibig sabihin, you're setting aside your selfish interest. Lord, hindi na sa kung anong makukuha ko, okay na ako. Kung ano yung magagawa ko at mabibigay ko. And sabi niya, expressing a willingness to endure whatever may come. Pabira. Lord, ano man ang dumaan, ano man ang maranasan ko, ano man ang meron sa buhay ko, magtutuloy ako sa iyo. Kaya pala ang hirap mag-remain faithful sa Panginoon. Kasi maliban sa pruning, maliban sa pagtapyas, maliban sa pag-cleansing ng word ni Lord, may mga bagay pa tayo nadadaanan para patunayan ang pagsunod natin sa Diyos. Mahirap. And sabi niya pa, at the end, sabi niya pa doon, mabuhay ng ayon sa kanyang example, at kung sinasakaling mamatay sa pananampalataya, then be it. Are you still here? Are you still with me? Sino na dito handang mamatay para kay Kristo? Itaas ang kamay at mauuna na. Hello? Kaya nga sinasabi sa atin, mapapatunayan natin ang pagsunod natin sa Panginoon kapag nasa gitna tayo ng problema at pagsubok ng buhay, sumusunod pa rin tayo. Number 1, remain faithfully. Andito pa po ba kayo? Number 2, remain fruitfully. Sabi ng verse, I am the vine and you are the branches. If you remain in me, I remain in you. You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. You did not choose me, but I chose you, appointed you, so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. So sinasabi sa atin, when we remain faithful, fruit bearing is inevitable. Ganda nito. Nang sinasabi, ang pagiging tapat daw natin sa Panginoon ang magdadala sa atin ng bunga. Are you still here?
Ang pagiging tapat natin sa Panginoon ang magdadala sa atin para magkabunga. Hindi lang basta nasabing may bunga. Kasi pwede nating sabihin, at least, may bunga. Pero highlights natin yung sinasabi sa passage na to. Una, ang sinasabi, pag daw nagkabunga, it's much fruit. Much. Ibig sabihin, madami. And then sabi niya pa dun sa second praise, sabi niya dun, fruit that will last. Hindi lang basta bunga na madami. Bunga na nananatili. Tingnan mo yung katabi mo, may bunga na ba yan? Bungang araw, bungang ano. Hindi. Pag-usapan natin, Pastor, anong ibig sabihin ng bunga? Tandaan natin itong mabuti. Inaayos tayo ng Diyos. Amen? Binabago tayo ng Panginoon. Amen? And ito yung bunga, na kahit binabago pa lang tayo ng Panginoon, inaayos pa lang tayo ng Panginoon, pero ginagamit tayo ng Panginoon para magbago yung iba. Are you still here? Nang sinasabi, when we become faithful to God, the Lord will make us fruitful in any aspect ng buhay natin. Hindi lang basta may bunga, it is about quality and quantity. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, huwag kayong tumingin sa dami, baka wala namang kalidad. Ay, okay lang na kukonti, basta may kalidad. Hindi pwede. Because ang magpapatunay na may kalidad ka, may numbers ka. Hindi mo pwedeng sabihin may kalidad siya pero kukonti lang. Sa isang kumpanya, hindi sila basta maglalabas ng pabango. Kung hindi naman tatangkilikin yung pabango kung wala namang kalidad. Pero subukan mong may kalidad yung pabango, hahanap-hanapin yan kahit saan. Kaya maglalabas sila ng madami. They will be more productive. They will be more established. And this is what the Lord is telling to us. Pag namunga ka, hindi lang basta may bunga ka. Brad, pag ginamit ka ng Diyos pag ginamit yung buhay ng Panginoon, pag ginamit ng Diyos yung buhay natin para mag-reach out ng iba, hindi basta-basta. Lalabas ang kalidad at numbers nito. Are you still with me? Na hindi lang masabing may bunga, okay na. Hindi. Nang sinasabi sa atin, may kalidad yung ilalabas sa'yo ng Diyos. Again, faithfulness is our obligation. Fruitfulness is God's concern. Ibig sabihin nito, Brad, trabahuhin mo yung pagiging tapat mo at si Lord gagawin kanyang fruitful. Are you still here? In any aspect, subukan mo maging tapat sa pagbibigay sa Panginoon at kailanman di ka pagkukulangin ng Panginoon. Sabi ng Bible, mula pagkabata hanggang pagkatanda, wala pa akong nakitang nagtapat sa Diyos na namalimos ng kanyang pagkain. Subukan mo maging tapat sa gawain ng Panginoon at makinig ka mabuti. Si Lord mismo, i-bless ka niya. Hindi lang finances mo, hindi lang material, pati yung buhay mo. Importante kay Lord yung pagiging tapat natin sa Kanya. Sabi nga, kung di tayo magiging tapat sa maliit na bagay, paano tayo magiging tapat sa mas malaking bagay? Hello? Si Lord ang nagpapabunga at ang bunga ay nakasalalay sa katapatan natin sa Diyos. Knock, knock. Dito pa po ba kayo? And the good thing is, hindi lang basta, uy, ang galing, may bunga, wow! Hindi, ang sabi, it is necessary because the fruit is necessary. Patunay ito ng pagiging disciple tayo ng Panginoon. And it will cause what? To give glory to the Father. And may reward. Twice na sinabi sa passage na to. Ang sabi, ask whatever you wish and it will be done for you. Whatever you ask in my name, the Father will give it to you. Sabi niya, hingin mo lahat, kahit ano. Tandaan natin itong mabuti. Ang hirap manghingi sa Panginoon at sabihin, Lord, pagpalain mo ko. Tapos hindi tayo nagiging tapat kay Lord. It's a good evaluation to every one of us. Teka lang, naging tapat ba tayo sa Panginoon? O dapat na tayong maging tapat sa Panginoon? So anong gagawin natin? Pastor, paano tayo magbe-bear fruit? Number 1, i-endure natin yung pruning. Sabi mo, endure. Brad, masakit to. Masakit to, pambira. May nakasanayan ka, may nakagawian ka, may pinaniwalaan ka, may niyakap ka, may tinanggap ka, minahal mo ng sobra. Tapos ito si Lord, nak, tatanggalin ko yan ha. Bakit?
Bakit mo tatanggalin to, Lord? Okay naman to Hindi para saktan tayo, hindi para pahirapan tayo. But what? Para mas maraming mangyaring maganda sa buhay natin. Hello? That sometimes, it's hard to see the purpose ng buhay kasi takot na takot tayong mag-endure. But listen to me, huwag kang mag-alala. Si Lord ito. He will take care. He will handle you with care. O anak, tatanggalin ko na. Masakit to. Promise, but it will help you. Ensure lang natin yun. Hindi naman sinasabi ni Lord na di ka masasaktan. Masasaktan talaga tayo. Pero hayaan mong i-prune ka ng Panginoon sapagkat ito ang mag-aayos at magdadala ng bunga sa buhay natin. Number 2, enjoy. You cannot enjoy yung gagawin ng Panginoon hanggat hindi mo to nai-enjoy. At the end of the story, at the end of the day, at the end of the story, sasabihin mo pa rin, Lord, buti na lang. Salamat po. Sasabihin mo, Lord, damang-dama ko yung pag-ibig mo. Buti na lang ginawa mo yun, Lord, kasi kung di mo yung ginawa, naku, lagot. You can enjoy yung benefits ng gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Nakadalawa na tayo. Number 1 is, remain faithfully. Number 2, remain fruitfully. And lastly, number 3, remain firmly. Firmly. Okay? Ang sinasabi, favorite ko to. This is my favorite. Sabi niya, in verse 9 to 15, then jump on 17. Sabi niya, as the Father have loved me, so I have loved you. Now, remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friend if you do what I command. I no longer call you servant because a servant does not know his master business. Instead, I have called you friends, for everything I have learned from my Father, I have made known to you. This is my command. Love each other. Galing nito, from verse 1 to verse 9, gumagamit si Lord ng metaphor na ginagamit niya that He is a vine and we are the branches. Pero pagdating ng verse 9, personal na sinabi ni Lord, I love you as I have loved the Father. And if you keep my commands, you will remain in love. So diniretsa niya. Again, ang kinakausap ni Jesus, the disciple, nakagasunod, nagmamahal sa Kanya. As far as this is concerned, wala na nito si Judas. So 11 na lang yung kausap niya. So direct talk ni Lord, ang utos ng Panginoon, sabi niya, manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa akin. Mananatili kayo sa akin when you obey my command. Anong obey? Anong command na sinasabi ng Panginoon? Mahalin niyo yung isa't isa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, mahalin mo yung isa't isa. Pastor, paano ko naman mamahalin to? Ang sama-sama naman ang ugali nito. Tanong ko, bakit? Mabuti ba ang ugali mo? Pastor, paano ko mamahalin to? Pa-church pa to? Di naman nagbabago. Bakit? Perfect ka? Nagbago ka na? Umayos ka na? Are you still with me? Are you still here? Pero sabi, it will make us firm. Pag minamahal mo daw yung katabi mo, especially in this group, in the four corners of this room, Brad, tutulungan ka nitong maging matibay. Are you still here? Sabi ng Galatians chapter 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Brad, pag hindi natin kayang mahalin ang isa't isa sa loob ng lugar na to, bakit? Hindi mo naman pwedeng love kita kahit di mo ko love. Hindi naman kita enemy.
Kasi ang sabi ng Bible, love your enemies. Kasi pag enemies mo, di ka talaga maghihintay ng pagmamahal sa kanila. Pero ang sabi niya dito, love each other. I cannot say, I love you, pero di mo ko mahal. Hindi pwede. Mamahalin kita, mamahalin mo ko. Mamahalin mo si Lord, mamahalin ka ng Panginoon ng lubos. Kaya nga, hindi tayo magkakapamilya. Pero naging pamilya tayo dahil sa iisang dugo. At yun ay sa dugo ni Kristo. Ibig sabihin, lahat tayo may inaayos si Lord. Lahat tayo may tinuturo si Lord. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, bakit nire-required ni Lord? Bakit nire-required ni Lord na mahalin natin ang isa't isa? Kasunod na verse, 17, verse 18. Sabi ng verse 18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it will love you as its own as it is. You do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hate you. Wow. Wala tayong problema. Hindi mo kayang mahalin yung mga kilala. So wala tayong problema. Baka hindi ka talaga belong sa loob na to. Baka you're in the world. Because mamahalin ka ng mundo. But because listen to me, the group of people na pinagsama-sama ng Panginoon, Brad, itong tutulong sa atin para mas lalong mahalin at tumibay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Tatlong bagay yung hinaharap ng mga faithful and fruitful. Number one, there is always crisis. Whether you like it or not, pag faithful ka, pag fruitful ka, may crisis ka. Tignan mo yung katabi mo, naghihirap ka na ba? Sabi mo, congratulations! Brad, hindi mo mapapansin na may crisis ka pag hindi ka faithful at hindi ka fruitful. Bakit? Normal lang sa'yo to. Pero anong sabi dito? They experience persecution. Anong trabaho ng persecution? Para i-persecute lahat ng faithful at fruitful. Walang persecution ng hindi faithful at fruitful. Are you still with me? Ano pa? Pag may crisis, may criticism. Ang sabi, pag faithful ka, pag fruitful ka, imposibleng walang mag-critic sa'yo. Whoosh! Taas-taas pa ng kamay yan. Samang inasal naman. Rice. Church pa yan. Church. When you are faithful and you are fruitful, Brad, it's normal for you to be criticized. But take note of this. When people criticize us, be thankful. Tapos sakalin mo sila sa leeg. Joke lang. Sabi mo, be thankful. Tanong mo sa akin, bakit? Kasi may mga nakikita sila sa'yo na hindi nila nagawa. That's why they criticize you. Number one, crisis, criticism. Number three, may cynicism. May mga tao talaga maghihintay na bumagsak ka. Yung mga ganito, mabubuntis yan ng maaga, di yan makakatapos. Lalaki, yung sasabihan. Are you still here? Naku, walang mangyari sa buhay niya. Naku, babagsak din yan. Naku, tingnan mo lang. There's a lot of people na napaka-cynical. Alam mo po yung cynical? Lagay mo yung kamay mo doon sa liig ng katabi mo, ang tawag dyan, cynical. Kidding aside. Those people waiting na, wala, hindi to magtatagumpay, dito magkiklik, babagsak din to. But again, the last decision is yours. Makikinig ka ba sa kanila? Are you still here? Buti na lang, di ako nakinig sa kanila, di tuloy ako nabuntis ng maaga. Are you getting my point? You have the decision. You have the final decision. Brad, mahirap talaga to. But listen to me, through that criticism, through that crisis, criticism, and cynicism, Brad, dun ka titibay. Yun yung magpapaganda ng Christian life mo. Yung may umuusig sa'yo dahil sa pananampa, Brad, dun ka titibay. Naku, delikado yan kapag kilala mo si Lord tapos wala nagpe-persecute sa'yo. Delikado yan. Ibig sabihin, hindi nila nakikita yung difference mo sa mundo. And that's the reason why, anong sinasabi sa atin ni Jesus? Listen, sabi ni Jesus, remain in me. Ang hirap maging tapat.
Ang hirap maging tapat, ang hirap maging fruitful, ang hirap maging matibay. Pero sabi ni Jesus, remain in me. You cannot do it alone. Hindi ka magiging faithful sa sarili mo lang. Kaya the more you remain in Christ, it will help us na maging faithful tayo sa Kanya. But si Lord pa rin tutulong. Kaya nga you cannot boast about what you do, about what you give, about dun sa mga nagagawa mo para sa mga... Kasi si Lord pa rin ang tutulong. At the end of the day, si Lord pa rin ang tutulong sa atin na maging tapat sa Kanya. By His grace alone, by His love alone. Kaya nga sinasabi ng Panginoon paulit-ulit, remain in me. Gusto mo maging tapat? Remain in me. Huwag ka alis. Pero make it sure maging faithful ka. Piliin mong maging faithful. Gusto mo maging fruitful? Remain in me. Hindi tayo mamumunga kung lalayo tayo lalo kay Lord. Ang sabi ng Panginoon, my joy is in you and your joy will be complete. Brad, tandaan mo tong mabuti. Kahit anong marating mo sa buhay, kahit anong mapuntahan mo sa buhay, kahit anong meron sa'yo sa buhay, kapag malayo ka kay Lord, walang joy. Trust me, you smile, you are thankful, grateful kasi you have the achievement. But there is something greater dun sa joy na kayang ibigay ni Lord. Na itong maganda. Hindi mo man lahat makuha ng bagay na meron sila, pero masaya ka. That's the joy of the Lord. And that's the Bible says, the joy of the Lord is my strength. Pambira. Kaya nga sabi ng Panginoon, remain in me. When you remain in me, you will be faithful, you will be fruitful, and you will be firm. Are you still here? Jesus is the vine, and we are the branches. Si Jesus ang puno. The more na kumakapit tayo sa puno, the more na yumayakap at nananatili tayo sa puno, magtiwala ka. Sagot ka ni Lord. Amen? Can we just close our eyes right now? Kapatid, as you close your eyes, I want you to evaluate yourself. Not to feel condemned or judged, but I want you to evaluate yourself. I want you to respond to the message of God. Makinig kang mabuti. Ipapakilala ka ng salita ng Panginoon. You cannot hide, you cannot ignore the Word of God. But I want you to respond to the message of the Lord. It's a good thing to know. Faithful, fruitful, firmly. It's a good question to every one of us today. But listen, as you evaluate yourself, I want you to put your trust on Jesus. Hindi ko alam kung paano at ano na ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. But makinig kang mabuti. Walang ibang tutulong sa atin. Walang ibang aabot sa atin, kundi si Lord. At si Lord mismo din ang maglalapit sa atin, palapit sa Kanya, at sa gusto niyang gawin para sa atin. So why not you put your trust in God? Because He will never fail you. He will never fail us. Pagtiwalaan mo muli ang Panginoon. Magtiwala ka uli sa Diyos. May mga bagay na hinayaan si Lord, pero hindi para saktan ka. Para ipakita sa iyo na mas karapat dapat pagkatiwalaan ng Panginoon. Pwede po ba sa oras na to, tatayo tayong lahat? And as you stand up right now, pwede mo bang kausapin ng Panginoon? You can raise your hands, you can talk to the Lord, and allow the Lord, allow Him na samahan ka, tulungan ka. Kung sa tingin mo, lumayo ka. Kung sa tingin mo, nawala ka. Kung sa tingin mo, hindi sapat yung pagre-remain mo sa Kanya. I think this is the right time to respond. That this time, you will trust the Lord. You will trust the Lord alone. Because He will never fail us. Because He is the vine and we are the branches. Kapatid, si Lord lang ang tutulong sa atin, wala nang iba. Si Lord lang ang pwedeng umayos sa atin, wala nang iba. Si Lord lang ang kailangan ng buhay natin, wala nang iba. And even si Lord lang din ang kailangan ng bansa natin, wala nang iba. And why not you put your trust on the Lord right now? Come on, the Spirit of the Lord in this place. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Not trust in God, my Savior, the one Thank you, God. will never fail. She would never fail. Come on, say And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. She will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He would never fail. Can we just raise our hands to the Lord right now? Allow me to pray for you tonight. Kapatid, the key word tonight is remain. Magagawa natin maging faithful, fruitful, matibay, maging firm when you remain as you trust in the Lord. Come on, you raise your hands and I will pray for you tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, Panginoon, wala pong lingid sa inyo. Wala kaming natatago. Wala kaming nakukubli. Lord, let your word penetrate in every aspect ng buhay namin. Lord, buhusan nyo kami ng iyong banal na dugo, ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig. Walang malimitahan, Panginoon. Walang makubli sa amin. Hinahayaan ka namin, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, manatiling tapat na magdadala ng bunga at pagiging matibay sa buhay namin. Lord, I pray that in every aspect, in every part, in every season ng buhay namin, hayaan mo kaming magtiwala sa iyo. Hayaan mo kaming magdepende sa iyo, Panginoon. Na hindi kailanman kami mabibigo sa plano mo sa buhay namin. Na hindi kami mabibigo ng pagtitiwala namin sa iyo. Father, I pray, mas tulungan mo kami, Panginoon. Masamahan niyo po kami, Panginoon. Ikaw ang makita sa buhay namin. Ikaw ang maparangalan. Ikaw ang bumago. At ikaw ang magdala ng pagbabago na makakaapekto sa mga tao sa paligid namin. O Diyos, salamat po. Salamat po, Panginoon, na sa kabila ng mga nangyayari sa paligid namin, O Diyos, mananatili kang tapat at kailanman di nagbabago at di nagpapabaya. Salamat po. Salamat po sa araw na to. Salamat po sa pag-ibig mo. Ikaw ang maitaas sa buhay namin. Ikaw ang maparangalan sa buhay namin. Sa iyo po lahat ng papuri, ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Praise God. Sige po, isang malakas na palakpak po ulit sa ating Diyos na buhay. Ayan. Salamat po sa Panginoon na sa privilege na makinig at matuto ng kanyang salita. At i-share po natin yan in 1 minute. Pero bago po yan, sino po dito ang ating new friends? Meron po ba dito? First time kang nakapunta sa ating church? Pakitaas po ang kamay. Ayan, si Sir po at yung kanyang family. Ayan, praise God. Sige po, palakpakan po ulit natin ang ating new friends. Amen. So, welcome po sa Royal Iba Church. Hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. And we are so happy po to meet you. And feel at home. And after po ng service na ito, stay lang po kayo for a while. May kakausap lamang po sa inyo. And this time, we will going to have our Connect segment. Sige po, tayo na po tayong lahat. And hanap tayo ng taong kakausapin po natin, yung hindi pa natin nakakausap or hindi pa natin masyadong kilala. Sige po, ikot po tayo. Pwede po tayong umikot. Ayan. Ayan, habang naghahanap po tayo ng ating kakausapin, ang ating Connect katanungan po ay base sa 3 pointers natin today. Remain faithfully, remain fruitfully, and remain firmly.
Sa tingin mo, paano makakatulong ang 3 pointers na ito sa journey mo with Jesus? Ayan, again po, base sa 3 pointers natin today, remain faithfully, remain fruitfully, and remain firmly. Sa tingin mo, paano ito makakatulong sa journey mo with Jesus? Ayan po, sige po, kung ready na po ang lahat, our Connect timer will start right now. Magandang gabi po sa ating lahat. And this time, dadako naman po tayo sa isa pang uri ng pagsamba, which is ang pagbibigay. And sige nga po, sabi mo sa katabi mo, ayan, alam na po natin, di ba? It's giving time. And kung meron po tayong mga Bible na hawak, please open with me in 2 Corinthians chapter 9, verse 7 sa ERV or Easy to Read version. Ang sabi dito, each one of you should give what you have decided in your heart to give. You should not give if it makes you unhappy or if you feel forced to give. God loves those who are happy to give. And kapatid, always remember that giving is a decision. Tama po ba? Decision natin to. Sige nga po, sabihin mo sa katabi mo, it is a decision. And hindi po sa pilitan ang pagbibigay. Kaya nga po every week, di ba, nire-remind tayo na kung hindi pa natin nauunawaan, lubos na nauunawaan ang pagbibigay, okay lang po na wag muna tayo magbigay. Di ba po? Tama po ba? Sabi po sa verse natin kanina, wag kang magbigay kung napipilitan ka lang. At kung hindi ka magiging masaya sa gagawin mo. Kapatid, when we give, meron po talagang amount na mawawala sa atin. At yun nga, makakayanan natin tong ibigay kay Lord freely kapag nauunawaan lang natin na lahat ng meron tayo galing yan kay Lord. Sabi sa verse, God loves those who are happy to give. Ayan, tingnan mo yung katabi mo, happy ba yan? Masaya ba yan? God loves those who are happy to give. Hindi po sinasabi na God loves those who give. Yung mga magbibigay lang daw. Hindi ganon. Bakit? Kasi pwede na nagbibigay ang katabi mo pero hindi bukal sa puso. Kaya walang joy. Pero ang gusto ni Lord, yung makita na masaya kang nagbabalik at nagbibigay sa Kanya. Mas mahalaga kasi kay Lord, yung laman ng puso mo kaysa sa laman ng wallet mo. Kaya naman, kapatid, this time, evaluate natin yung sarili natin. Let's evaluate our heart. Before we give, tanungin natin yung sarili natin. Masaya ba ako sa ibibigay ko kay Lord? O ginagawa ko na lang to kasi ginagawa ng iba. Ay, baka ako lang yung hindi magbigay. Lahat sila tumayo. Magbibigay na lang din ako. Di ba? Let's evaluate our heart. And ito po, share ko lang po as my personal testimony. Praise God. Bakit? Kasi as far as I know, ayan, sa biyaya ng Panginoon, since 2017, nung nakilala ko si Lord, nag-life retreat, hindi pa po ako nagmi-miss sa aking pagtatights. Papuri lamang po sa Panginoon. And sa biyaya lang din po ni Lord kaya nagagawa natin to. Actually, 1 year na rin po ako nang hindi nakakaakyat dito para mag-challenge sa giving. And sa tagal ng panahon na yon, hindi ko po na-share sa inyo kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko.
Kaya naman po, sa isang taon din yun na nakalipas, nakalimutan ko na rin po lahat. Sige po, magpe-pray na po tayo. Hindi, joke lang po. Ayan, isang taon po tong testimony, okay lang po ba sa inyo? Ayan, liiksian ko lang po, promise. Iksian ko lang po. Una sa lahat, salamat sa Lord. Kasi last year, March 2025, sinagot po ako ng aking first and last girlfriend. Hindi, sinagot niya po ako. 15 months na ligawan, muntik na po akong sumuko. And finally, biglang luminaw po ang kanyang mga mata at nakita ang aking... Yan. Salamat po sa Lord. Blessing po siya sa buhay ko. Pangalawang bagay, na-testimony na rin po to ng mga kasama namin sa work. And last year po, nagkaroon po kami ng upgrade sa aming mga positions sa work. And syempre, mayroon po yung kasamang salary increase. Ang saya po nung time na yon, masaya po ako. Kahit ngayon, masaya pa rin po ako. Masaya po ako. Pero higit na mas masaya ako kasi natupad ko po yung pangako ko kay Lord. Sabi ko, Lord, pag nagkaroon ako ng promotion sa work, yung magiging unang isang buwang sahod ko, ibibigay ko sa iyo lahat bilang first fruit ko. And praise God. Bakit? Kasi nabigay ko po siya ng buo kay Lord. Papuri po sa Panginoon lamang. At March po yan. March po yon last year. Then, pagdating po ng July, meron po kaming salary increase ulit. Nag-increase po yung salary. Grabe po si Lord. God truly sustained me. All my needs last year. And here comes 2026. As usual, first 2 months po ng taon, expected po talaga namin wala kaming sahod. Wala kaming sasahurin agad. Ganyan. And balitaan pa namin na pwedeng hindi namin siya masahod at magkaroon pa daw ng tanggalan sa work. Tapos, kung familiar po kayo sa balita nung January, tumaas daw yung price ng gold. Ganyan. Wala po akong ginto dito, pero tumaas daw yung price ng gold. Sakto po kasi kailan ako nagbabalak po ako bumili ng ring for proposal. Medyo stressful po kasi iniisip ko po yung budget and bills habang wala po akong expected na income. At alam niyo na po yun, mga adulting. Ganyan. And to cut the long story short, kahit wala pang sahod, still God provides. Nakabili po ako ng singsing, hindi po siya galing sa ipon ko. Pero nag-provide ang Panginoon. Hanggang sa ayun na nga, naging successful po yung proposal last March kay fiancé. Ayan, salamat sa Lord. Successful po kasi hindi siya nakahalata. Wala siyang clue. Ayan. And ano po yung sabi sa verse kanina? Each of you should give what you have decided in your heart to give. It is a decision. Decision po to. Tama po ba? This year, I have decided to give. Kakalaw, kakanta kayo eh. I have decided to give my first fruit to God yung buong January. Nasahod ng January. Medyo na late lang po siya kasi late po kami sumahod. At may temptation po na wag ibigay kasi laking halaga po nun eh. Dagdag na rin yun sa pampakasal, ganyan. Pero salamat po sa Lord kasi naibigay ko ito ng buo at ng buong puso sa Panginoon. At sinasabi ko ito not to boast but to share how good God is in my life. Na kahit maraming gastusin sa buhay, kinakaya pa rin magtapat kay Lord at higit na ipagkatiwala pa sa Kanya yung finances ko. Salamat po sa Lord at papuri lamang po sa Kanya. Last na po, alam niyo po, napakabuti ni Lord sa buhay ko. Sabi nga po nila, di ba, pag may girlfriend ka, mas magastos. Tama po ba? Tama naman po, di ba? Tama naman po. Pero alam niyo po, simula po nung niligawan ko yan, hanggang sa naging girlfriend at ngayon ay fiancé ko na yung babaeng pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, doon po ako nagkaroon ng ipon. Doon pa po ako nagkaroon ng ipon. Dati po wala po talaga, 2022, ganyan, wala talaga. Pero nung nag-start na po, nung nanligaw na ako, doon lang ako nagkaipon. And hindi lang yon, nakabili pa po ako ng, marami pong gastos na alala ko po last year. Nakapag-upgrade pa ako ng phone ko, nakabili pa ako ng mga phone nila mama, nila kapatid ko, ganyan. Grabe po si Lord, grabe po yung provision niya sa buhay ko last year. Kaya naman,
This year din po, April 2026, alam niyo na po to, BIR. Ganyan. Alam niyo po, ang bigat sa bulsa nung tax na babayaran namin. Nasa 5 digits po siya. Na dati, pasok pa ako sa exemption kasi ang baba pa ng sahod. Wala pa akong babayaran na tax. Ngayon, ang laki na po ng babayaran namin, nung binayaran namin. Pero, I take it as positive na nangyari sa buhay ko. Bakit? Kasi, kaya tumaas yung tax ko. Kasi patunay lang yun na tumaas din yung income ko. Tinaas ni Lord yung income ko. Salamat po sa Panginoon. And isa lang yung masasabi ko, sapat ang biyaya ni Lord sa buhay ko. And kaya pala tinulungan ako ni Lord makaipon kasi may paglalaanan ako this year. Ayan, grabe po, ang laki na po kasi ng nakwenta namin na gastusin, ganyan. Hindi pa nga po sapat yung budget, pero naniniwala po ako sapat ang biyaya ni Lord sa buhay ko. Now, ang tanong, naniniwala ka ba na sapat ang biyaya ni Lord sa buhay mo? Kung oo, ako naniniwala, hindi magiging problema yung giving mo kay Lord. Hindi magiging mabigat sa iyo yung pagbibigay, hindi magdudulot ng fear sa iyo ang mawalan. Kundi, it will be your joy to give back to God what He deserves. This time, sige po, lahat po tayo tatayo and kukunin po natin yung ibibigay natin kay Lord and we will pray. Kung wala po tayong dalang cash, we can give through our online accounts. Meron po tayong GCash and PI na nasa screen. And sige po, this time pasalamatan po muna natin si Lord kung gaano siya kabuti sa buhay natin, kung gaano nag-provide si Lord sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Lord, salamat po, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat po sa provision mo. Salamat po kasi sapat ang biyaya mo sa aming mga buhay. And Lord God, sa oras na to, ibibigay namin yung deserve mo. Lord, ibibigay namin to na may galak sa puso at hindi napipilitan lang, Panginoon. And Lord, naniniwala kami na ikaw pa rin yung patuloy na magsusustain sa amin. Ikaw yung patuloy na magpuprovide sa amin, Panginoon. Lord, continue to bless everyone, Panginoon. Yung magbibigay at hindi man magbibigay, Panginoon. Kundi, Lord, ikaw din po, Panginoon, ang patuloy pa na magturo sa amin kung paano magbigay sa iyo. At, Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Lahat po na ito, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen. Amen. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Amen. Salamat sa Lord. Salamat po sa Panginoon no, sa testimonies na ginagawa niya sa buhay ng bawat isa. At salamat din kay Lord for this time of worship. Isang malakas po na palakpak ulit sa ating Panginoon. Amen. So before we end, a quick announcement po para sa mga upcoming events ng ating church. Pero bago yun, reminders po sa ating SOD students, ang fundamentals class is every Sunday ng 1:30 p.m. and ministry class naman po is every Monday naman ng 7 p.m. Next, as I've said earlier po, we have our upcoming events this month. Presenting Vacation Bible School, The Greatest Journey. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ito po ay para sa mga kids ages 7 to 15 years old. Starting from May 19 to May 23 from 1 p.m. to 4 p.m. Dito po yan gaganapin sa ating Wael Iba Church Worship Hall. Kaya naman, ayan sa mga bata, mga chikiting po na meron tayo, dalhin po natin sila dito because this will going to be a greatest journey. Amen. Another one is the Summer Music Workshop. Ayan, kung gusto po nating matutong tumugtog, i-improve ang skills natin at gamitin ang talents natin para sa Panginoon, join our 20-day free music workshop
happening every Mondays to Friday. Bukas na po ito magsisimula, May 18, dito po mismo sa ating church. And take note po sa mga gustong matuto ng guitar. Ito po ay magsisimula ng 9 a.m. to 11 a.m. And same po sa keyboard. Ang session nyo po ay from 9 a.m. to 11 a.m. ngayong first week muna po ng May. Ayan. So, dahil po meron po tayong vacation Bible School. Okay. So, pero the following week po, ayan, afternoon na po ang inyong session from 1 p.m. to 3 p.m. And para naman po sa mga gustong matuto ng drums, sige, kaya po natin yan. Ayan po, ng drums. Ayan, ang session po ay 3 p.m. to 5 p.m. So, beginner ka man o tumutugtog na, super welcome ka po rito. This is a great opportunity to grow, to learn, and be part of music team. Gusto mo ba yan? So, free lessons po yan, fun learning experience, at open po ito sa kung sino man ang gustong matuto. And let's give it up for the most anticipating life retreat, Batch 13! Sige, isang malakas na palakpak sa Panginoon! Praise God! So, this is an event na ginagamit po ni Lord for us to encounter Him. Kaya naman po, sa mga aspiring delegates of Batch 13, be ready for the move of God on June 12, 2026 from 7 a.m. to 10 p.m. Ang registration fee po nito is 500 para po sa mga regular delegates and 400 na lang po para sa mga estudyante. Ito po, ang inclusion po nito is ang breakfast nyo po to dinner and other material po na gagamitin sa life retreat. And syempre, as we always say, no life preparation, no life retreat. Kaya naman mag-life preparation muna po tayo sa June 6. Yung first batch po ay sa 2 p.m. and second batch is at 7 p.m. At syempre patuloy din po natin suportahan ang ating WOL Palawig Church so we can give financially po directly kay Pastora Elaine Torres Mangune na siya po ang nag-handle ng church doon. And reminders naman po para sa WOL Church Kids, normally every Saturday po sila dito nagmi-meet. Pero temporarily po, hindi muna po kayo regular na Saturday magmi-meet because we have our Vacation Bible School, The Greatest Journey. Again, para po ito sa mga kids age 7 to 15 years old. Ayan. So, yan lamang po ang ating church updates for tonight. We were about to be separate. Ayan, tayo po ay maghihiwa-hiwalay na mamaya. But before that, i-encourage mo naman yung katabi mo sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harap. Sabihin mo, huwag kang mawawala next Sunday. Amen. Let's give back to God all the glory. Isang best clap offering naman po para sa ating Diyos na buhay. Glory to God. So see you again next Sunday. While Iba, this is your home. Your church. Praise God, ang taas pa po ng energy nyo. And sige po, tatayo na po tayo and we will close po sa panalangin. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah, we praise you God, we praise you Jesus. Truly, God, you are faithful and you are love. Salamat po sa tinuro mo po sa amin ngayong araw, Panginoon. Lord, maraming salamat po for reminding us na Lord, nilinis mo na po kami, Panginoon. Pero hindi doon natatapos. Salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan mo po kami na manatiling tapat sa iyo. And Lord, we ask na tulungan mo po kami, Panginoon, na sa lahat po ng mga pangungusap mo, lalong-lalo na po ngayong araw, tulungan mo po kami na masunod po ito, Panginoon. Salamat po, and Lord, we ask, oh God, na tulungan mo po kaming maging fruitful, Panginoon. Na Lord, gaya po ng tinuro mo po sa amin, nawa ikaw po yung makita ng aming mga pamilya, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. And Lord, continue
na ayusin mo po kami, Panginoon. Hinahayaan ka po namin na ayusin kami, Panginoon, na gamitin po ang aming buhay para, Lord, may mabagong buhay, Panginoon. Salamat po. And Lord, dalangin ko din po, Panginoon, na gawin mo po kaming matatag, Panginoon, despite na may mga painful encounter kami with different people, Panginoon. Dalangin ko po na i-embrace mo po kami ng iyong pagmamahal at matutunan po namin silang mahalin gaya ng inuutos mo po, Panginoon. Lord, mahalin po namin higit sa lahat yung mga tao na kapatiran po namin na nandito sa loob ng church, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na maintindihan saan at ano yung pinanggagalingan ng bawat isa, and tanggapin po namin ang isa't isa, and Lord, mahalin po namin ang isa't isa, Panginoon. Salamat po, Lord, help us, continue to teach us to remain in you, Lord God. Dahil kung wala ka po, hindi po namin kaya ito, Panginoon. Malayo sa iyo, Panginoon, hindi po namin kaya. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, dalangin ko po na ngayong linggo, masimulan po namin itong gawin, Panginoon. And babalik kami dito sa lugar na to, Panginoon, dala-dala yung papuri sa iyo kasi, Lord, nagtagumpay kami na gawin ito. Salamat po. And Lord, tinataas po namin sa iyo ang project ni Nehemiah. Nalangin kami, Panginoon, at nagtitiwala, naniniwala, Panginoon, na itong project na ito ay, Lord, magiging kapapurihan sa iyo. Sa lugar na to, Lord, sama-sama kaming magpupuri sa iyo, sama-sama kaming mag-aaral lang yung salita, and Lord, sama-sama kaming lalalim sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, gamitin mo po kami para makita po namin kung saang yung tamang lote na inihanda mo po para sa amin. And Lord, dalangin ko po, pagpalain mo po ang bawat isa na narito, Panginoon. Give us the heart to support this project, Panginoon. Maging kabahagi po kami ng project na ito. Salamat po, Lord, we declare it na ikaw po yung mag-establish ng project na ito, Panginoon. Ikaw yung magsasakatuparan nito, Panginoon, according to your perfect timetable, O God. Salamat po, O God. Salamat po. And this time, tataas po natin ang ating kamay. Panginoon, sa iyo lamang po lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. May the Lord bless you and keep you. May the Lord smile down on you and show you His kindness. May the Lord answer your prayers and give you peace. Ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng kanyang anak, at pakikipisan ng banal na Espiritu ay sa ating lahat ngayon at magpakailanman. And everybody will shout, Amen and Amen. Ingat po sa pag-uwi.
Jesús.